Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, October 11, 2023. Ako si Barbie Mudak at ito ang Balitang A to Z. Ito daw ay gawa-gawaan lang daw ni Mar Balbuena. Transport Chief Bautista, itinanggi ang paratang ng korupsyon sa DOTR. Pagsasampa ng kaso dahil sa akusasyon, pinag-iisipan. Habang Manibela leader Mar Balbuena, kumabig, ipinablatter ang kalihim kaugnay nito. Yung first day, maraming namatay kasi either tinamaan ng rockets, ng ganon, or pinagbabarel. Yun ang most likely nangyari sa isa. Dalawang Pinoy nasawi sa gyera sa Israel. Sitwasyon sa naturang bansa, itinaas na sa Alert Level 2. Once pagpabayad kayo at bulok ang mailagay nyo, don't expect na gaganda ang barangay nyo. DILG at COMELEC nagsanib puwersa. Pumirma ng kasunduan na layong labanan ang vote buying sa BSKE. At sa ating balitang showbiz, a very good girl na pinagbibidahan ni na Catherine Bernardo at Dolly De Leon nag-premiere sa Hollywood. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ipinablotter sa krame ng leader ng Transport Group na Manibela ang pagbabanta ng demanda ng Transport Secretary Jaime Bautista matapos ang kanilang expose sa umano'y korupsyon sa DOTR. Nanindigan naman ang kalihim ng transportasyon na walang basehan ang mga paratang. May balitang A to Z si Kim Salinas. Well, yung mga aligasyon na kami ay involved sa korupsyon ay hindi totoo. No? Kami po ay nagsasabi na ito ay walang basihan. Diretsahang pinabulaanin ni Transport Secretary Jaime Bautista ang mga aligasyong sangkot siya sa umano'y katiwalian sa loob ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at iba pang ahensya sa ilalim ng Department of Transportation. Sobra, umaabot yan hanggang Malacanang. Taliwas ito sa unang pahayag ng whistleblower at dating empleyado ng LTFRB na si Jeff Tombado, kasama ang Transport Group ng Manibela na umaabot umano ang bayaran sa DOTR at Malacanang para sa tinaguriang ruta at prangkisa for sale. Pero ayon sa Transport Chief, itinatanggi umano ngayon ni Tombado na pinaparatangan niya mismo ang kalihim. Siya ay nakausap ko, no? At sinabi niya na hindi daw niya sinabi na kami ay involved sa katiwalian, no? Well, ayun ang sinabi niya sa akin kaninang maga, no? At ito daw ay gawa-gawaan lang daw ni Mar Balbuena. Kasabay naman nito, nagsumiti na ng affidavit si Tombado at binawi ang kanyang mga paratang sa lahat ng mga opisyal. Ayon sa kanya, unintentional, misguided at dalalang ng bugso ng damdamin ang nangyari. Una nang sinuspindi ng Malacanang si LTFRB Chairman Chopilo Guadis III dahil sa kontrobersya. Ipinag-utos na rin ng Pangulong Marcos ang investigasyon ukol rito. Kaya ang aking ginawa kahapon ay sumulat ako sa NBI, no? Humingi ako ng tulong na magkaroon ng sapat na investigasyon, tamang investigasyon. Giit ngayon ni Bautista, handa niyang depensahan ang kanyang reputasyon mula sa issue. Yung mga ganyang akusasyon ay hindi ko papalagpasin at kami po ay magpag-aaralan namin lahat ng mga nagsasabi ng walang katotohanan ay pwede po namin mag-file ng mga charges sa kanila. Kasunod nito, nagsumite si Manibela National President Mar Balbuena ng police blotter sa Camp Crame laban sa pagbabanta ni Bautista na magdedemanda matapos ang kanilang expose ukol sa umano'y korupsyon sa ahensya. Tila nahati naman ang hanay ng Transport Group sa issue matapos maglabas ng pahayag ang AltoDAP, Stop and Go at maging ng isang vehicle inspection group na duda sila sa mga akusasyon ng korupsyon ng Manibela. Sa kabila ng issue sa DOTR, tiniyak ng kagawaran na handa silang tumugon sakaling ituloy ng grupong Manibela ang transport strike at protesta sa darating na Lunes. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Sa kabila naman ng kontrobersiya, tuloy-tuloy lang ang trabaho ng DOTR. Ngayong araw nga ay present ang ahensya sa pagsisimula ng pabahay projects na ipagkakaloob sa mga residenteng apektado ng PNR South Long Haul Project sa Southern Luzon. Si Kim Salinas nagbabalik para sa Balitang A to Z. Pinangunahan mismo ni Transport Secretary Jaime Bautista at ibang kawani ng pamahalaan mula sa Human Settlements and Urban Development, National Housing Authority at lokal na pamahalaan ang groundbreaking ceremony ng pabahay para sa mga apektado ng gagawing PNR South Long Haul Project. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente na tinaguriang Home Along the Riles sa ilang bahagi ng Laguna at Quezon sa ipagkakaloob na permanenteng pabahay. Abay, talagang maganda ho at kahit pa paano ay wala nga ho, hindi. Dahil nga sa project na ito ng NHA ay malaking biyaya para sa amin na magkaroon ng sariling tahanan. Lalo na at sa loob ng 3 dekada, ngayon lamang nila sila magkakaroon ng sariling bahay na malayo pa sa disgrasya sa gilid ng Riles. Ang alam ko pa nga lang, sir, di 300 per month ang babayaran. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan mababayaran namin to. Dahil wala pa ho kaming, wala pa ho kaming pag-uusap tungkol sa bagay na yan. Tatawagin ng itatayong mga komunidad na Vista del Rio Residences, Sariaya Residences, Banahaw View Residences, Villa del Rancho Homes at St. Bart Southville Heights. Magkakaroon ng bawat bahay ng isang palapag na may 2 kwarto na mas maayos at maginhawang tutuluyan ng nasa 1,099 na benepisaryo dito sa San Pablo, Laguna. Para po ma-implement namin tong project na to, ay kailangan naming i-relocate yung mga tinatawag nating informal settlers na maapektuhan nung construction ng ating railway system. No? Sa Bagong Pilipinas po, isang flagship project ang pambansang pabahay para sa Pilipino. At ito po ang gagawin ng NHA at saka ng DOTR po ay part ng pabahay ng Presidente. Sa ilalim ng PNR South Long Haul Project, isang bagong railways ang ilalatag kapalit ng lumang PNR South Main Line o mas kilala bilang Bicol Express. 5 bayan ng Quezon at Laguna ang apektado sa unang phase ng proyekto na magsisimula sa San Pablo, Laguna at sa lalawigan ng Quezon sa mga bayan ng Candelaria, Chaong, Sariaya at Pagbilao. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pasado kami sa Commission on Audit. Ito ang naging sagot ng House of Representatives ngayong araw matapos hamunin ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte si House Speaker Martin Romualdez na maglabas muna ng COA report para mapakita kung saan ginagastos ang pera ng gobyerno. Sa panayam ng SMNI kay Duterte nitong Martes ng gabi, sinabi nito na wala raw siyang problema kung tatakbo si Romualdez sa pagkapangulo, pero dapat muna anyang isa publiko ang COA report ng Kamara. Agad naman naglabas ng pahayag si House Secretary General Reginald Velasco at sinabing sang-ayon sila kay ex-President Duterte na dapat transparent ang paggastos ng kaban ng bayan. At saka nito ipinakita ang latest COA report na nagsasabing walang anumang anomalyang nakita ang COA sa audit ng mababang kapulungan. Dalawang Pinoy ang kumpirmadong nasawi dahil sa pag-atake ng Hamas sa Gaza sa Israel. Iniakyat naman ng TFA sa Alert Level 2 ang sitwasyon sa naturang bansa. Narito ang ating Balitang A to Z. Kinumpirma ng Philippine Embassy sa Tel Aviv ang pagkamatay ng 2 Pinoy sa gitna ng pag-atake ng Hamas militants sa Southern Israel. Kinilala ang isa sa mga biktima na 33 anyos na babaeng caregiver mula sa Pangasinan na ikinasal lamang kamakailan. Habang pinipuwersa ng yung mga terorista yung kanilang pinto, pagbukas po ng pinto, niratrat po yung mag-amo, yung caregiver at saka yung kanyang amo. Tinukoy naman ang isa pang biktima bilang 42 anyos na lalaki mula Pampanga. Yung isa po ay pinatay pero hindi po namin alam kung anong circumstance. Pero isa po siya dun sa mga natangay ng Hamas sa kasagsagan po ng pananalasa ng mga terorista. Hindi na pinangalanan ng embahada ang mga biktima, alinsunod sa hiling ng pamilya ng privacy. Pero nilinaw ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega,
na hindi sila kasama sa mga hostage na dinakip ng Hamas. Yung first day, maraming namatay kasi either tinamaan ng rockets, ng ganon, or pinagbabarel. Yun ang most likely nangyari sa isa. Hindi siya kinuwang hostage. Nakikipag-ugnayan na ang gobyerno sa mga otoridad sa Israel para sa pagpapauwi ng mga labi ng biktima. Bukod naman rito, isang Pinoy pa ang pinangangambahang napasama rin sa mga nasawi, pero kinukumpirma pa ito ng Philippine Embassy sa pamamagitan ng DNA testing. Sa ngayon, itinaas na ng DFA ang sitwasyon sa Israel sa Alert Level 2. Ibig sabihin, pansamantalang ipinagbabawal ang pagde-deploy sa mga Pilipino sa Israel. At pinapayuhan naman ang mga Pinoy doon na huwag munang lumabas sa kanilang mga tirahan kung hindi kinakailangan. Sakali namang lumala pa ang bakbakan sa lugar, nakahanda na ang militar ng Pinas para ilikas ang mga Pinoy doon. We already came up with a plan on how to do it, and this will be a whole of nation approach because what is important for us is the safety of our countrymen there in the conflict area. Sa ngayon, wala pang mga Pinoy sa mismong Israel ang nagpapasaklolo. Pero umakyat naman sa 70 ang bilang ng mga Pinoy sa Gaza Strip na humihiling ng repatriation. Naka-blockade ang Gaza, tsaka pati yung kanilang borders, both to Israel and to Egypt. So now it's a diplomatic approach. We are using diplomacy along with other countries in order to have the borders open so that we could have yung mga kababayan natin. 3 Pinoy pa ang hindi pa rin natatagpuan sa gitna ng bakbakan, habang 26 naman ang na-rescue na ng Israel Defense Forces. Napagkasunduan ng COMELEC OnBank na magpatupad ng indefinite suspension ng voters registration sa Israel. Ito'y sa gitna nga ng umiiral na sigalot doon sa pagitan ng militanteng grupong Hamas at pwersang militar ng Israel. Binigyang diin ni COMELEC Chairman George Garcia ang kahalagahan ng buhay ng mga overseas Filipino workers doon na nadadamay sa sigalot. Makapaghihintay-an niya ang voters registration, kaya kailangan munang siguruhin ng Komisyon ng Kaligtasan ng mga OFW doon. Ayaw po nating ipagbakasakali ang buhay ng ating mga kababayan, ang kanilang kalagayan. Makakapaghintay naman po yung voter registration, subalit dapat safe sila dyan po sa Israel. Idineklara na bilang special non-working holiday ang October 30 para mabigyan ng pagkakataon ng lahat na makaboto sa araw ng BSKE. Samantala, nagpirmahan naman ang kasunduan ng COMELEC at DILG para sa mas maigting na kampanya kontra vote buying. Ang detalye sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Vote wisely, mag-isip tayo ng tama, bumoto tayo ayon sa ating konsensya at ayon sa kwalifikasyon. Ito ang paalala ng Department of the Interior and Local Government para sa mga individual na lalahok at boboto para sa napipintong barangay and sangguniang kabataang elections. Once pagpabayad kayo at bulok ang mailagay nyo, don't expect na gaganda ang barangay nyo. Kasunod ito ng pinirmahang kasunduan ng DILG at Commission on Elections upang mapaigting ang kampanya kontra vote buying sa BSKE sa October 30. Ang pambansang pulisya sa ilalim ng pamunuan ng DILG ay ang magsisilbing enforcer ng batas upang mahuli ang mga namimili ng boto bago at ang mismong araw ng BSKE. Gayunpaman, magsasagawa rin ang komisyon ng sariling investigasyon kung may matanggap na formal na kaso at petisyon. Bigyan lang po kami ng simpleng picture. Bigyan lang kami ng simpleng statement. Kami na mga ngalap ng ebidensya. Ginawa na po namin sa premature campaigning. Gagawin namin sa vote buying. Kaugnay nito, nasa 6 na pong reklamo na ang natanggap at kasalukuyang iniimbestigahan ng komisyon. Habang 3 kumakandidato para sa BSKE ang nasampulan ng disqualification bunsod ng material misrepresentation. We will resolve the disqualification cases before October 30. In fact, sinimulan na ng division ni Commissioner Bulay. Samantala, idineklara na ng Malacanang bilang isang special non-working holiday ang araw ng halalan sa October 30. Ito ay upang mabigyan ng pagkakataon ang lahat na lumahok at gamitin ang kanilang karapatan sa pagboto. Nagpaabot naman ng pasasalamat si COMELEC Chairman George Garcia sa suporta ng palasyo para sa naturang democratic process ng halalan. Magbubukas ang early voting para sa mga senior citizens
persons with disability at ilang persons deprived of liberty mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga at 30 ng Oktubre. Habang ganap na alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon naman ang voting hours ng normal population. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Pasado na sa Finance Committee level ng Senado ang panukalang 2024 budget ng Office of the President kanina. Umabot lamang ang pagdinig sa pondo ng OP at Presidential Management Staff ng halos 21 minuto, kaparehas ng nangyari sa Kamara. Ayon kay Senate Finance Committee Chair Sonny Angara, malinaw raw sa hindi pagdalo ng iba pang senador na kumpiyansa ang kanyang mga kabaro sa inihaing pondo ng opisina ng Pangulo kung kaya agad na natapos ang pagdinig. Pag-uusapan pa sa plenaryo ang naturang pondo ng OP na nagkakahalagang 10.7 billion pesos bago ito ipasa ng mataas na kapulungan sa Kongreso. Samantala, umaapela naman ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa pamahalaan na ibalik ang confidential funds sa kanilang 2024 budget upang mapalakas ang cybersecurity ng Pilipinas. Ayon kay DICT Secretary Ivan Uy, nangangailangan ng kanilang ahensya ng nasa 600 million pesos na pondo para sa isang malakas at epektibong cybersecurity system ng bansa sa isang taon. Nagbabala rin ito na posibleng dumami pa ang mga atake sa Pilipinas gaya ng nangyari sa website ng PhilHealth kamakailan kung saan nahack ang kanilang sistema at ninakaw ang mga personal na detalye ng mga miyembro nito. Matatanda ang isa ang DICT sa mga ahensya ng pamahalaan na tinanggalan ng Kamara ng confidential funds upang ilaan sa pondong magpapalakas ng seguridad ng bansa. You know, we're reallocating it to agencies that's guarding the West Philippine Sea. That is just one portion of our physical borders. What about our cyber borders? You already saw how our PhilHealth was attacked. And there will be more of these in the coming days, coming weeks, and coming years. Humihirit naman si Ombudsman Samuel Martires sa Senado na mabigyan sila ng 1 milyong pisong confidential fund para sa susunod na taon. Ito'y para matugunan daw ang mga pangangailangan ng ahensya. Sinabi rin nito na sapat na ang 1 milyong pisong CIF hanggang matapos ang kanyang termino. Matatandaang nasa 51.5 million pesos ang unang ipinanukala ng ahensya pero bigo itong makalusot sa Senado. Umaura at hindi nagpakabog ang cute na pinabusog version ng A Very Good Girl star na si Catherine Bernardo. Meet Inday Eunice, ang chikiting na mahilig mag-dress up mula sa bayan ng Porac sa Pampanga. Nakakagigil talaga namang kinarir ng Little Catherine ang kanyang outfit na kapareha sa suot ng aktres sa katatapos lang na ABS-CBN Ball. Kwento ng kanyang mommy na si Rochelle de la Peña sa isang vlog, matyaga nga raw niyang tinahi ang little dress para sa kanyang baby na mula sa sobrang tela at accessories na kanyang nahanap sa kanilang bahay. Susunod, Meralco, may dagdag singil sa kuryente. Magkano naman kaya aabutin? At mamaya sa ating balitang showbiz, A Very Good Girl umabot ng Hollywood. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Abiso sa mga consumer, nakaamba muli ang pagtaas sa singil ng kuryente ngayong October billing. Ayon sa Meralco, tataas ng 42 centavos ang kada kilowatt hour sa singil sa kuryente. Katumbas ito ng 84 pesos sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. 126 pesos naman kung kumukonsumo ng 300 kilowatt hours at 210 pesos na dagdag sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hours. Paliwanag ng Meralco, ang panibagong taas singil ay dahil na rin sa pagsipa ng generation, transmission at universal charges.
Inihahanda na ng Department of Justice ang mga kasong isasampa laban sa ilang mga opisyal ng Department of Agriculture at mga individual na sangkot sa pagtaas ng presyo ng sibuyas noong nakaraang taon. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, isinasapinal na lamang nila sa Ombudsman ang mga kaso gaya ng graft and corruption cases laban kina Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista, DA Officer in Charge of Agribusiness and Marketing Assistance Service Junibert Desagun at Bureau of Plant Industry Officer in Charge Gerald Glenn Panganiban. Pinangalanan din ni Remulla sina Bonena Multipurpose Cooperative Representatives Israel Regugyal, Marian De La Rosa at Victor De La Rosa Jimenez bilang mga sangkot sa nangyaring dayaan ng presyo. Ayon sa kalihim, bunga ito ng maraming ebidensyang nakalap upang maturo kung sino ang mga nasa likod ng pagsirit ng presyo ng sibuyas sa mahigit 700 pesos per kilo noong 2022. We expect warrants of arrest to be, once we file this with the courts, kasi fina-finalize na yung form ng complaint. Of course, tinaas na namin kasi ang standard of evidence dito. We're not filing cases now on mere probable cause. Ang aming standard ngayon ay reasonable certainty of conviction based on the evidence available. Pagdurugo at pamamaga ng utak ang itinuturong sanhi ng pagkamatay ng 14 anyos na grade 5 student sa Antipolo City. Ito ngayon ang lumabas sa resulta ng autopsy at histopathological exam ng Philippine National Police Forensic Group na intracerebral hemorrhage and edema ang ikinamatay ng binatilyo. Ang intracerebral hemorrhage ay ang pagdurugo ng utak dahil sa naputol na ugat, habang ang ibig sabihin naman ng edema ay pamamaga nito. Magugunitang sinampal umano ang estudyante ng kanyang sariling guro na naging dahilan ng kanyang pagkaka-ospital na nauwi sa pagkasawi. The pathologist concluded that the cause of death was intracerebral hemorrhage and edema, which is consistent with the autopsy findings of our medical legal examiner. Iniimbestigahan na ng Philippine Statistics Authority o PSA ang napabalitang data breach sa kanilang online system. Ayon sa pahayag ng PSA, posibleng nakompromiso ang ilang personal na datos ng mga miyembro ng kanilang community-based monitoring system at inaalam pa ang mga detalye bago isapubliko. Tiniyak naman ng ahensya na hindi apektado ng naturang data breach ang Philippine Identification System o PhilSys at ilan pang programa ng PSA gaya ng National ID at Civil Registration System. Matatandaan na unang isinawalat ni Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy na mayroon pang isang ahensya ang pamahalaan na nagkaroon ng data breach maliban sa PhilHealth. There are additional agencies in government that have also been subject to a data breach. Ang problema, some of the agencies nagka-clamp down imbes na mag-open up for us to assist, ayaw ng makipag-cooperate dahil natatakot na meron kaming madiskubre at baka kung tawagin kami sa hearing or whatever, mabubuking kung saan nagkaroon ng problema, no? Kaugnay niyan, inirerekomenda naman ng National Privacy Commission sa mga mambabatas na magpasa ng isang panukala na magkakaroon ng plantilya sa mga posisyon ng gobyerno na humahawak ng pagprotekta ng mga data. Ayon sa NPC, karamihan kasi sa mga nagtatrabaho sa naturang posisyon ay mga job orders. Kaya naman pansamantala nilang sinasanay ang kanilang tauhan sa data privacy para matuldukan na ang dumaraming cybercrime sa bansa. Habang sinabi rin ng komisyon na bubuo sila ng cybersecurity standards para hindi na ulit ang pag-atake ng Medusa ransomware o ransom sa PhilHealth. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng NPC at DICT sa nangyaring hacking incident sa PhilHealth. Siguro mas maganda idamay na rin nila na sana bawat government office may plantilla position for a data protection officer that's focused on privacy. Kasi yung ginagawa na sa private, ang private meron ng mga data protection officer na dedicated. So sana government should be far behind. Yeah,
Muling lalarga ang ikalawang All-Filipino Conference ng Philippine Volleyball League. Simula yan sa Linggo, October 15 sa Smart Araneta Coliseum. Inilunsad din ng naturang torneo ang kanilang pinakamalaking komperensya dahil sa record-breaking 12 teams na kalahok. Kasunod ang pagsali ng Gallery Tower High Risers at Next Led Chameleons na pangungunahan ni Japanese coach Takayuki Minowa. Magkakaroon din ng kaunting pagbabago sa laro dahil maliban sa pagpapatuloy ng video challenge system, gagawin na lamang itong tig-isang technical break at regular timeout ang bawat kupunan kada set sa isang laro. Unang maghaharap sa Linggo ang mga bagong team na Gallery Set and Next Led na susundan ng PLDT High Speed Hitters at Signal HD Spikers. Bago ang inaabangang sagupaang Creamline Cool Smashers at Choco Mucho Flying Titans. Sa aming pagbabalik, Catherine Bernardo at Dolly De Leon ibinida ang bagong pelikula sa Hollywood. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Red carpet premiere ng A Very Good Girl sa Hollywood. Dinagsa ng Pinoy fans at kapamilya TV host actress na si Melay Cantiveros. Aba, may pelikula sa Korea. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lynn Garcia. Lalamunin nila ako ng buhay. Masama ba kung kailangan kong lumaban? She's killing it! Sinalubong ng mainit na pagsuporta at pagmamahal ng libu-libo nating kababayan in US ang box office queen na si Catherine Bernardo. Kasama ni Catherine ang internationally acclaimed actress na si Dolly De Leon sa Los Angeles para sa Hollywood premiere ng kanilang pelikulang A Very Good Girl. Ito ang kauna-unahang pelikula sa Pilipinas na nagkaroon ng malaki at engranding premiere sa Hollywood. Super happy naman si Kat na makita ang pagdalo ng ating mga kababayan sa premiere. Isa na nga dyan ang beauty influencer at social media personality na si Brett Manrock. Ilang film celebrities rin at Hollywood stars ang spotted sa premiere ng A Very Good Girl. Todo naman ang pasasalamat ng dalawang bidang sina Kat at Dolly sa mga Pinoy abroad na sumusuporta sa kanila. US, maraming salamat sa mga kapwa Pinoy namin dito na grabe yung suporta niyo sa amin. So please do support A Very Good Girl few more days. Mahal na mahal namin kayo. Salamat po. Samantala, level up rin ang kapamilya TV host actress na si Melay Cantiveros Francisco para sa kanyang big project matapos mapabilang sa isang pelikula na shoot pa sa South Korea. Ang nasabing pelikula ay pinamagatang Ma'am Chief, isang investigative comedy directed by Kring Kim. Ito'y tungkol sa overconfident na babaeng pulis na pasikretong pumunta ng Korea upang magpanggap na isang tour guide upang hanapin ang tinatarget na suspect. Sa Instagram post ni Melay, proud niyang flex ang ilang larawan behind the scene ng kanyang role sa kauna-unahan niyang Korean movie. Makakasama rin sa nasabing pelikula ang ilang Pinoy celebrities tulad nina Jenica Garcia, Alora Sasam at Bernadette Alison. Sa ngayon, wala pang anunsyo si Melay kung kailan ipapalabas ang pelikula sa mga sinihan. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, basta't sports, siguradong hilig ng mga Pinoy yan. Pero tila sa palarong liga ng isang barangay na ito, may naguluhan ata sa kung anong sports ba talaga ang lalaruin. Kayo na po ang humusga.
Encore! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa isang Amerikanong broadcaster, journalist at war correspondent na si Edward Murrow. Ayon kay Murrow, lagi nating tatandaan na ang mga paratang ay hindi sapat na basihan ng hatol. Nakasalalay ito sa mga ebidensya at takbo ng hustisya. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!